Okay, so ngayon partner, mapalad tayo makakausap dahil mainit-init pa nga ang usapin at developing pa rin po mga ka-music ang usapin ng karahasan na nangyari kahapon sa may Ateneo de Zamboanga. Para malinawan po tayo kung anong stand dito at anong pwede pang gawin ng ating mga kababayan at ng pamahalaan at ng mga guro at eskwelahan. Makakasama po natin sa linya ng telepono ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, si Teacher Ruby Bernardo. Teacher Ruby, magandang umaga po. Good morning po, Teacher Ruby. Good morning, Sir Justin, Ma'am Darlene, at maulang umaga po sa ating mga tagapakinig, sa mga guro na nakikinig po sa inyong programa. Yun. Ako teacher, with your indulgence, medyo mabigat-bigat na naman ang kinakaharap nating usapin ngayon. Simulan na po natin. Sa inyo po ba, I know you've been monitoring this since this broke out yesterday. Ano po bang opinion ninyo na may pwede bagong insidente na naman po ng pamamaril sa isang paaralan to think na June pa lamang po at the start of the school year, nangyari na po yung shooting sa may Tacloban City, tas parang halos every other month o every month may nangyayaring karahasan sa eskwelahan, ma'am? Totoo po, talagang napakabigat po sa dibdib, no, na marinig yung sunod-sunod na mga balitang ito. Pang-siyam na po ito na may kinalamang mga violence na sa loob ng school na nangyari. Dalawa po dyan shooting incident, tapos yung iba naman po ay stabbing incident, no, sa loob ng mga paaralan na dapat pinaka-safe sana, no, na lugar para dun sa ating mga estudyante, pero ito na nga yung inabot ngayon, no. Sabi natin sobra na nga, no, yung nangyari doon sa Tacloban, pero mas lalo't higit po ngayon, no, dito na dalawang insidente na, no, ng barila, no, yung nangyari dun sa ating mga paaralan. Kaya nananawagan talaga kami, no, dun sa pamahalaan na aksyonan ito kagyat, lalo po yung aming ahensya, yung Department of Education, kasi hindi na po biro itong nangyayari na ito. Sa aming mga guro, talagang ang bigat pumasok pagka ganyan po, no, yung kalagayan natin. At sinasabi rin talaga natin dun sa ating ahensya, kahit na actually dito po, no, sa ating gobyerno, kasi kahapon po talagang nadismaya kami sa totoo lang, no, sa narinig namin na komento mula kay Presidential Spokesperson Yuse Claire Castro, kasi para bang ang sisi na sa teacher pa rin, lahat na lang ba ituturo, no, sa ating mga guro. Kami naman po, kahit ang hirap po talaga, no, magpatuloy sa pagtuturo kasi ang dami hong trabaho. Halos lahat ho sa amin kahit ho hindi po talaga pagtuturo pinagagawa sa amin, maging canteen manager, registrar, kahit nga security guard, pagpupurga ginagawa ng mga teachers natin, tagabantay pa sa election. Tapos ganito yung maririnig namin sa isa sa mga tagapagsalita ng mataas na opisyal sa ating pamahalaan. Nakakawala po talaga ng moral. Kaya yan din po, no, kami po ang kailangan namin ay aksyon, tulong, pagkalinga at hindi po paninisi. Teacher Ruby, nabanggit niyo na rin po, no, yung naging pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Doon sa isang niyang naging pahayag, may mga ilang guro daw na sila mismo yung ehemplo ng pagiging parang kawalan ng modo, ganon. Teacher, ano po yung masasabi niyo patungkol dito? Kasi 'di ba parang imposible naman na teacher yung magtuturo ng ganyang klase ng pag-aasal po sa mga mag-aaral. Ito nga po, no, ang sinasabi din natin talaga kay Yuse Claire, ito ba talaga ang mensahe sa amin ng Pangulo? Kasi mabigat po talaga, no, sa loob ng mga teachers. Kung makikita niyo po ngayon yung social media natin, maraming mga teachers talaga na nagre-react po dito. Gusto po namin ng paliwanag at apology mula po dun sa ating spokesperson, no? Kasi kung yan po ang mensahe ng Pangulo, hindi po magandang mensahe yan para sa ating mga guro. Kasi yung pagtuturo ng magandang asal dun sa ating mga estudyante, hindi lang po yan gawain ng guro. Gawain natin lahat yan na maging role model, lalo pa po yung mga matataas na opisyal, no? Pero sa bahagi po naming mga teacher, hindi po dapat lahatin, no, ni Claire Castro yung lahat ng ating mga guro. Kasi sa totoo lang, ngayong pong mga panahon na ito, magtatapos yung ating term 1 para sa bagong school calendar. Yung mga teachers natin, kahit na may cancellation of classes, talagang ginagawa namin yung lahat ng pamamaraan para maituro yung dapat na maituro sa pamamagitan ng alternative delivery mode. Tapos, totoong mabigat po talaga ngayon na nandito kami sa ganitong bagong setup, no, ng school calendar, kasi Sabado, Linggo meron pa po kaming mga coaching, training at iba pa. Tapos ganito yung maririnig namin sa ating Pangulo, no, kung siya ang spokesperson nito. Kaya
hindi po maganda no na marinig ito. Nakakawala po talaga ng moral no sa ating mga guro. Ngayon naman, Teacher Ruby, I'm sure na karamihan sa mga nakikinig, ako tsaka si Darlene malamang, ito rin ang malaking palaisipan sa amin, yung security measure dun sa nasabing school o sa universidad, di ba kamakailan lang po may nilabas na kautusan ang DepEd, particularly yung Order Number 006 Series of 2026, na may kinalaman po dito sa mga gate inspections, metal detector rollouts, multi-agency coordination sa otoridad. Tingin niyo ba, sa ngayon, for sure, dun siguro sa school, meron lapses na nangyari pagdating dito, pero in general ba, nai-implement po ba ito sa lahat ng paaralan, mapa-public o private? Well, sinasabi rin natin, Sir Justin, medyo kapos po talaga yung mga mekanismo lamang na ito, no? Kasi, kumbaga, systemic yung problema, kaya dapat holistic din yung approach natin. Kasi, ito nga, private school na papaano pa dun sa ating mga public school. Kasi kung kami yung tatanungin, talagang manifestation yan nung deteriorating talaga nung may, kumbaga, quality education sa atin, knowing na yung mga basic needs sa eskwela hindi napupunan. Kasi halimbawa, security measures, hindi naman po lahat ng eskwela sa atin may security guard, pero ito may security guard na nalusutan pa, di ba? Gusto rin nating questionin sa loob to ng paaralan, no? Halimbawa, kung preventive measures, yung kulang talaga na guidance counselor, kahit yung lugar saan gaganapin yung counseling, wala talaga yan sa eskwela natin. Yung issue rin talaga ng overcrowding, kasi papaano nga namin matutukoy, halimbawa yung red flag, kasi nakikita natin, dito sa series of school violence, ang tinuturong dahilan sa marami ay yung bullying talaga. Pero kung ang teacher, 2 beses po, kasi sabi namin, pwede kaming makatulong halimbawa para matukoy ano yung problema ng mga bata. Kaya lang kung overcrowded nga, lalampas kami sa 50, 70 students nga yung ilang mga schools dito sa Metro Manila. Tapos, meron pa kaming pagdadalawang isip kasi yung Child Protection Act, napakatindi ng ngipin dun sa ating mga teachers. Maraming teacher yung nakakasuhan kahit na pagsabihan lang yung mga estudyante na taasan ng boses. Ganyan, no? Pero ako ang gusto ko din po talagang tignan dito, paano nagkaroon ng access yung mga estudyante natin sa baril. Kasi ang Pilipinas, mahigpit talaga tayo dun sa gun ownership. Mahigpit tayo kumpara dun sa US, for example, no? Pero dito, may pattern. Sir Justin, parehas na kahit sa Tacloban, parehas na galing po ang baril sa kapulisan, no? Yung tatay at ito naman nga sa Tacloban naman ay yung pamangkin niya, no? Tingin natin dapat tignan din ito kasi accountable din kung sino ang may-ari ng baril sa pananagutan. Kaya dalawahan o pangkalahatan sana yung pag-approach natin dito. May problema sa eskwela, may problema din tayo doon sa communities, pamilya, no? Pero yung suporta talaga dun sa ating mga eskwelahan ay napakahina po. Kaya ngayon, budget deliberation sa loob ng Kongreso, i-raise po natin yung ganitong mga pangangailangan natin. Yung mental health personnel, security personnel, at syempre yung pag-a-address doon sa basic na yung overcrowding. Nakakalungkot po kasi nakita namin ngayon 700 lang yung ipapatayo na classroom. 166,000 yung ating kulang. Teacher Ruby, since pinag-uusapan naman yung paggabay sa mga mag-aaral, kasi yun talaga yung nais po nating mga nakatatanda, no? Ano po sa tingin ninyo yung maaaring maging malaking contribution ng mga magulang, ng guardians, including schools at simbahan, para po maibalik po sa kaisipan ng mga kabataan na mahalaga yung buhay? Kasi, diba, nakikita natin parang ganun-ganun na lang yung mga kabataan kung mamaril, manaksak ng mga kapwa nila estudyante. Diba, paano po natin siguro sa tingin po ninyo maibabalik sa kaisipan po ng mga bata na mahalaga ang buhay at ito po ay isang biyaya po mula sa Diyos? Oo, tulong-tulong na talaga tayo dito, no? Hindi lang to gawain ng guro. Kasi unang-una, nagsisimula talaga yan dun sa loob ng kanilang mga tahanan. Kasi kapin po natin bilang mga parents na kamustahin yung mga anak natin sa araw-araw. Tanungin lang natin ano ang mga ginawa nila sa buong araw, sino ang kanilang mga kaibigan na kasalamuha. Ganun din dun sa ating mga komunidad, no? Sa simbahan. At kahit po kami sa bahagi din naming mga teachers ay sinisikap po talaga namin, no, na kumustahin
ang ating mga estudyante kahit nga ho ngayon no na kabi-kabila yung pag-ulan no at iba pang mga sakuna. Importante po 'yan kasi yung alam niyo po ang tingin ko rin bilang teacher ang kailangan ngayon ng mga estudyante natin yung simpatsya yung makikinig din talaga sa kanila no. Na nakikita nila kasi yan sa ibang mga bagay. Halimbawa, yan nga yung gaming no, isa sa mga nakikita nila, iba pang mga barkada at iba pa. Pero tingin din natin yung ganitong kultura, niluluwal din talaga siya kung anong klaseng lipunan meron tayo. Kasi halimbawa kung ang nakikita naman nila sa araw-araw, parang normal lang yung pagpatay, normal lang yung magbanta, o kaya naman ay wala namang napapanagot, no? Baka may ambag din yan, no? Kung paano mag-isip yung ating kabataan. Kaya talagang totoong holistic at tulong-tulong talaga tayo para hindi tayo mag-create ng isang generation ng kabataan na ganito mag-isip, very violent at hindi po talaga yan nakabubuti para sa ating lahat. Tsaka madagdag ko lang po, Teacher Ruby tsaka partner, feeling ko yung, not for anything, pero yung self-defense training din po siguro sa mga teachers, mas maganda na mapaigting din, pati sa school personnel, para in case of, well, sana naman talaga wala na mangyaring ganito in the future, pero kung magkaroon man ng hindi ka nais-nais na mga pangyayari, mas equipped. Though alam ko, meron naman po mga basic trainings na pinoprovide sa mga teachers, di ba, Teacher Ruby? Opo, mga first aid. Pero yung sa sinasabi niyo po na self-defense, wala pa pong ganyan nangyayari, no? Ako pwede rin po yun. Actually, yung drill, no? Yung isa dun sa mga ginawa ng DepEd. Pero hindi pa yan malaganap sa kasalukuyan na nagkaroon na ng shooting drill. Pero tingin din natin, dapat maging maingat din dun sa pagkoconduct ng mga drills kasi parang ang sinasabi rin po ng mga expert natin, meron din siyang epekto dun sa psikolohiya ng bata, no? Kasi parang may anxiety no na mararamdaman yung mga bata once na nag-conduct ng drill. So, dapat with precautionary measures din pagka gagawin po yung mga ganon. Sa bagay. Ngayon naman, teacher, kakambyo kami from the usapin of the shooting incident kahapon. Dito tayo, focus tayo sa Luzon, particular sa Metro Manila. Kung hindi nagkakamali, parang halos every week, isa o dalawang beses na lang ata pumasok yung mga bata sa paaralan dahil nga sa sama ng panahon na nararanasan natin na nagpapatuloy for going 3 weeks na. Ano po bang say ninyo doon sa class suspensions ng gobyerno? Kasi may ilan din kami nakikita mga komento, mga posts online na minsan naiitsapwera daw po yung mga private schools, kadalasan yung mga public schools, at madalas ang suspension nangyayari katanghalian na po. Oo. Tsaka madagdag ko lang, Teacher Ruby, kasi may mga ibang LGU na parang ginagawang pakwela yung mga post ng walang pasok. No? May mga magulang na nagko-comment doon na parang hindi naman ito yung tamang timing para gawin yung pampakwela. Gusto namin makita na yung anunsyo agad kung walang pasok o meron. Oh yes, tama po kayo dyan, no? Naging mainit talaga na usapin ngayon, no? Yung class suspension kasi nung nakaraan, na stranded talaga yung ating mga bata dahil nga nahuli yung suspension no, ng klase, no? Magsususpend din pala yung pinatagal pa, no? Yan ang sinasabi ng marami. Pero kami po talaga sa Alliance of Concerned Teachers, ayaw talaga natin ng yung go-to solution na lang ng gobyerno, laging suspension. Importante rin talaga yung mga long-term solutions natin. Kaya din, we are very aggressive po talaga dito sa budget hearing sa loob ng Congress para ma-address po yan. Pero speaking of suspension, meron pong proposal yung DepEd to an executive order na sinasabing parang merong granular approaches pagdating po dun sa suspension ng classes. Ibig sabihin, hindi isang buong city o province ang magsususpend. Binibigyan po ng pagkakataon yung mga principal natin na mag-suspend. Kumbaga, halimbawa, sa isang city, sabihin na natin Quezon City, hindi naman lahat binabaha, merong pwedeng magpatuloy pa kahit na yellow rainfall warning. So, pwedeng si principal mag-decide siya to suspend or resumption ng classes. Parang ganun, no, ang intindi natin during the consultation. Pero ang niraise nating concern, pag ganito po kasi ang sinasabi, totoo naman po ito na hindi naman talaga totally walang klase kasi meron pong alternative delivery mode. Magpapasa po kami ng gawain sa estudyante, kaya lang nagigilty po kami minsan kasi sasabihin po sa amin ng magulang, wait lang po, nasa evacuation center kami, naglilimas kami ng baha, nandito kami sa second floor na namin, baha po sa baba namin, natangay po ang gamit ng anak ko. So medyo ano po yun,
nakaka-dishearten po yun sa bahagi namin. Yes. May nararamdaman po talaga kaming pagka-guilty ba, no? Kasi sa bahagi namin, kailangan namin yung gawin kasi hinihingan kami ng patunay na may pinagawa kami sa bata. Sandamakmak na gawain din yung pinapagawa sa amin para mapatunayang may trabaho kami. So, tingin natin, walang puso yung edukasyon pagka ganon. So, maigi rin na balansehin po ng DepEd dun sa ilalabas nila na DepEd order, yung mga ganon na mga sitwasyon kung saan may mga pagkakataong kailangan talagang ihinto yung ganitong mga alternative delivery mode pagka sa panahong tingin natin ay nakakadagdag pa tayo sa alalahanin ng mga magulang. Okay. So, ayun na, Teacher Ruby, muli maraming salamat. Pero bago po namin kayo pakawalan, meron po ba kayong gustong ipabatid na mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig at nakatutok po sa atin ngayong umaga, ma'am? Well, ang isa sa mga gusto naming abangan ngayon, alam niyo po, ay yung magiging press briefing ni Secretary ni Yusek Claire Castro kasi meron siyang binitawan na salita sa mga kaguruan natin kaya nakatutok po kami dyan. Kung ano, no, yung kanyang babanggitin kasi sinabi nga nagtuturo daw kami ng kawalang modo sa ating mga estudyante. Pero bukod doon, nakatutok din po yung Alliance of Concerned Teachers, mga teachers sa darating po na 2027 national budget na nagsisimula po ngayon yung hearing sa Kongreso. Panawagan po namin yung dagdag na budget sa edukasyon, at least 6% of our gross domestic product. At syempre yung panawagan po namin para sa dagdag na sahod, 50,000 yung entry level para sa lahat ng antas. Ayun. Salamat po. Teacher Ruby, maraming salamat po. We hope and pray that things would ease out, hindi lang sa class suspensions, lalo na sa violence na nararanasan sa mga paaralan. Ingat po kayo at maraming salamat po ulit sa pagtanggap ng aming paanyaya, ma'am. Salamat po. Magandang umaga po. Yun, nakasama po natin Chairperson of Alliance Concerned Teachers, si Teacher Ruby Bernardo. So mga tayo pag-uusapan dyan na mabigat-bigat, and we hope and pray that things would ease out nga, partner, pagdating dito.